May mga sitwasyon na kahit hindi mo alam ang buong kwento, ramdam mo agad na may mabigat na Yung sa kanya kasi ang daming mga ano, alam niyo yung nangyayari sa social media, ang ingay baga ngayon, di ba? Oo nga, Nasa Korea tayo pero napakaingay na yun, Yun na pwedeng umalis siya sa kalingap. Yun nga eh. Ano yung mensahe mo sa kanya? Yun nga sa akin ay, yun nga, gaya na sabi mo kanina, sobrang ingay dito talaga. Kahit na andito tayo sa Korea, ramdam natin yung nangyayari doon. Hindi rin masyado komportable na ano. Parang hindi tayo masyado makapag-focus dito sa travel kasi dami mong iniisip. Parang gusto mo na rin umuwi. Oo, imbis na makapag-relax ka minsan, nai-stress ka pa eh, baliktad eh. Imbis baliktad yung nangyayari. Kasi bawat araw na lumilipas, palibagong mga balita na nangyayari sa paligid at walang katapusang gulo. Nakakapagod na baga. Yan, ang gusto ko lang sabihin kay Biancy ay syempre magpakatatag ka palagi at yan, syempre Team Kalinga pa, dito lang naman kami palagi para sa iyo, sa iyong family. At huwag mo kaming isipin na kami ibang tao, kami kaaway. Hindi yun. Hindi yun gano'n. Ano. Hindi mangyayari. Huwag mong isipin. Ano kasi minsan parang napapansin ko, lagi sila sa ibang tao, sa paligid sila nakatingin na Sa paligid sila na mas open, di ba? Oo, sa paligid at yun nga, sa iyo yung vlog, kung hindi naman sa akin, sa iyo dumalog ko kala Kuya Bal. Sa totoo lang, may mga part na may mga times na nasasaktan talaga ako. Siyempre, normal naman na yung magselos ka, di ba? Na ako magselos ako sa ibang tao na parang yung tipong yung nagawa ko ay Na-deserve, parang na parang nabaliwala. Tapos parang mas importante yung ibang tao na parang nawala lahat eh. Yun talaga. Napansin ko. Akala kasi nila napakadali nung na ginawa ko na instant bahaya. Lahat, napakabilis. Instant lahat talaga. Tapos, bila akong may mababasa na gano'n na parang mas pipiliin yung isa kaysa sa akin baga na masakit talaga yun. Di lang ako nagsalita, di ako nag-react. Inintindi ko. Pero sa loob-loob ko, sobrang sakit niya. Mahirap talaga yun. Naiintindihan ko naman kasi yun nga, hindi biro rin talaga yung ginawa mo para sa ibang, hindi lang sa kanya, sa ibang tao din sa lahat ng mga natutulungan mo. No? Kasi yun nga, yung ganitong mabilis ang pagbabago ng buhay. Once in a lifetime niya, ibigay ng sa akin naman, diba? Di naman tayo yung utang na loob, di naman sa atin nanggagaling yun, di tayo naghingi ng ganun. Ang utang na loob kasi, yan eh, hindi na talaga yun mawawala. Kumbaga, saka yan, yan? Sa kanila na yun. Oo, yung utang na loob kasi, hindi naman yan forever, may utang na loob ka sa isang tao. Oo. Kumbaga, ang pwede mo na lang kasi may times din naman na kaya mo na rin naman yung sarili mo, pwede kang bumawi, di ba? Parang ganun. Pero kung hindi man bumawi, kahit yung respect na lang ba? Yun na, tayo ganun lang naman. Yung talaga yung basta yung samahan talaga kasi sayang eh, mawawala yun, nako. Nakakalungkot baga kasi dami tayong pinagtsama, daming Sana yun na lang isipin, yung mga unang vlog natin, di ba? Kung paano tayo nagsimula, kung gaano tayo kasaya. Oo. Yung talaga. Mga times na walang-wala talaga, di ba? Hindi, kumbaga pantay-pantay yung tingin natin sa kanila eh. Nakakalungkot lang talaga kasi. Kaya yun, sana katatag na lang siya. No? Saka yung mga desisyon, pag-isipang mabuti. Tama. Pag-isipang mabuti ng 10 times or more than. Kasi malaking malaking natin. Isang desisyon mo, pwedeng mabago yung buong buhay mo, di ba? Oo, talaga. Seryoso talaga. Isang desisyon mo, pagkakamali, buong buhay mo, habang buhay mo yung Yes, kasi ang galit, mahirap kalaban yun. Dapat, yun, totoo. yan mo muna, ikalma muna sarili mo. Mahirap mag-decide ng galit. Tama. Kasi minsan napapansin ko, laging nauuna emosyon bago maging Hindi man malinaw ang buong detalye, ramdam na ramdam kung gaano kabigat ang epekto sa kanila.